Siya ang pinakamalakas na explorer sa guild, pero matapos siyang matalo ng final boss, na-recruit siya para tumulong sa pag-manage ng dungeon na lang. Nagsisimula ang kwento sa isang babaeng nagngangalang Clay, na sinabihan ng kanyang ama na laging mag-ingat sa loob ng dungeon. Tinusok nito ang isang dahon sa harap ng kanyang mga mata upang ipakita na kahit ang isang kisap mata ay pwedeng maging sanhi ng kanyang kamatayan, kaya hindi siya pwedeng umasa lang sa kanyang mga mata. Kinuha ng ama niya ang espada at hiniwa ito gamit ang kutsilyo, sinasabing dapat kaya niyang humiwa ng bakal dahil may mga halimaw na kasing tibay ng mga kaliskis. Nagsimula silang maglaban gamit ang mga kutsilyo, at sinabi ng kanyang ama na dahil mga thieves sila, wala silang lakas ng mga warriors at hindi sila makakagamit ng magic. Pero hindi sila bibigyan ng mga halimaw ng kahit kaytiting na awa. Sinabi nito kay Clay na lumaban hanggang manalo siya, at kailangan niyang matutunan ang walang humpay na pakikipaglaban ng hindi bababa sa 10 oras. Nakita natin si Clay na naghahanda upang harapin ang isang two-headed wolf, at inalala niya kung paano 3 taon na mula nang mawala ang kanyang ama sa loob ng dungeon. Umatake ang halimaw, ngunit tumalon si Clay pataas at mabilis itong tinalo gamit ang kanyang kutsilyo. Pagbagsak ng lobo, may iniwang gem, at nalaman natin na ang ikapitong palapag ang pinakamalalim na narating ng kahit sino sa dungeon, ngunit si Clay ay mag-isang natalo ang 8th floor guardian. Iniisip niyang ang lahat ng ito ay bunga ng mahigpit na pagsasanay na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Nagpatuloy siya sa pagsasanay ng 3 taon simula nang mawala ang kanyang ama, ngunit pakiramdam niya ay hindi pa rin siya malapit sa antas nito. Nagpatuloy siya sa susunod na palapag at inalala kung paano ang mga guardians sa nakaraang palapag ay mga regular na halimaw lang sa susunod na antas. Nakaramdam siya ng 3 goblin na naglalakad ng magkakasama, ngunit hindi siya nagulat dahil simula sa ika-5 palapag, nagsisimula ng magtulungan ang mga halimaw. Mayroong 2 malalaking goblin, at nagulat si Clay dahil ngayon lang siya nakakita ng mga goblin na ganoon kalaki ang katawan. Napansin niya ang isang mahina na goblin sa likod nila, kaya't inatake niya ito agad. Hinagis niya ang gem para ilihis ang atensyon nila at dumiretso siya sa mas mahinang goblin, tinaga ang ulo nito. Hiniwa niya ang braso ng isa pang goblin, na nagdulot ng pamamanhid sa katawan nito. Sinubukan siyang itulak ng isa pang goblin pababa, ngunit pinutol niya ang mga kamay nito at tinapos ang laban sa kanilang dalawa. Nahulog ang gems mula sa 3 goblin, at napansin ni Clay na mas mataas ang tsansa ng mga halimaw sa malalim na palapag ng dungeon na mag-drop ng gems. Dahil 3 goblin ang nakapwesto sa harap ng isang pinto, inisip niya na maaaring may malakas na halimaw sa kabila. Nag-isip siya kung lalabanin niya ito ngayon o iiwan na lang para sa ibang oras, ngunit sa huli, nagpa siya siyang buksan ang pinto. Pagbukas niya, nakita niya ang isang malaking minotaur at agad niyang napagtanto na hindi gagana ang kanyang paralysis dito. Inatake siya ng minotaur gamit ang isang axe, at habang iniwasan niya ito, napagtanto niyang hindi lang ito malakas kundi mabilis din. Pinili niyang atakihin muna ang mga binti nito, ngunit wala itong epekto. Habang iniisip niya ang pag-atake sa dominanteng braso nito, biglang inihagis ng minotaur ang axe sa kanya. Halos hindi niya ito naiwasan, at ang axe ay nakabasag ng pader. Nabigla siya na kaya palang mabasag ang pader ng dungeon, at biglang nagsalita ang minotaur. Mukhang nag-alala ito sa nabasag na pader at nagdesisyon na ayaw na nitong lumaban dahil baka bumalik na ang administrator sa lalong madaling panahon. Nagtataka si Clay, ngunit sinabi ng minotaur na tignan niya ang paligid ng silid. Napansin niyang isa itong pribadong kwarto at inisip kung sino ang may-ari nito. Bigla niyang naramdaman ang presensya ng isang napakalakas na nilalang na papalapit. Nag-alala siya sa kung sino ang lalabas, ngunit isang maliit na batang babae lang pala ito, at nag-alala ito sa nabasag na pader. Humingi siya ng tawad sa minotaur at sinabihan itong bumalik sa pwesto nito habang siya na ang bahala sa natitira. Nagtaka si Clay sa kapangyarihan ng bata at tinanong ang sarili kung galing ba talaga sa kanya ang malakas na presensya na naramdaman niya. Sinabihan siya ng bata na sumunod para ipaliwanag ang lahat, ngunit pinaalalahanan ni Clay ang sarili na manatiling alerto dahil baka ito ay isang halimaw na sinusubukan siyang iligaw. Pagdating nila sa isang pasilyo, sinabi ng bata na walang halimaw sa residential quarters kaya pwede itong ituring na isang safe zone. Nagtaka si Clay kung hindi ba ito bahagi ng dungeon, at napansin niyang ang mga dungeon functions ay hindi umaabot sa residential quarters. Naisip niya kung bakit naninirahan ang batang babae sa ganitong lugar, hanggang dinala siya nito sa isang booth at ipinakilala ang sarili bilang si Belle, ang manager ng dungeon.
Nagulat si Clay nang malaman ni Belle ang pangalan niya, at sinabi nitong kaya niya ito alam dahil isa siyang administrator at kaya niyang maramdaman ang mga adventurer. Bago pa masabi ang ibang detalye, bigla niyang tinanong si Clay kung nais niyang magtrabaho sa dungeon. Inilahad ni Belle na nahihirapan siyang humanap ng tao na hindi minamaliit ng mga halimaw. Nagtaka si Clay kung bakit hindi siya nagtungo sa Explorers Guild, ngunit ipinaliwanag ni Belle na hindi kakayanin ng mga iyon dahil natigil sila sa ikapitong palapag. Tinanong siya ni Clay kung siya ang boss ng dungeon, at sinabi niyang may 10 palapag at ang mga adventurer na makakalampas sa lahat ay makakaharap siya. Gusto ni Clay na makipaglaban kay Belle, at sinabi ni Belle na kung mananalo siya, makakaalis siya sa dungeon, ngunit kung matatalo siya, kailangan niyang magtrabaho para kay Belle. Iniisip ni Clay ang kanyang ama na mas malakas sa kanya ngunit nawala matapos pumasok sa dungeon. Inisip niya na posibleng nakarating ito sa ika-10 palapag kung saan nakasalubong niya si Belle at nagtataka siya kung natalo ba ito ni Belle. Alam niyang kung direktang tatanungin si Belle ay sasabihin nito ang nangyari, ngunit gusto muna niyang labanan ito. Hinawakan ni Belle ang kamay niya at nag-teleport sila sa huling silid ng dungeon. Nabigla si Clay na walang mga pader doon, at binanggit ni Belle na hindi basta-basta nakakapasok ang mga tao sa silid na iyon nang walang tamang hakbang. Karaniwan siyang pumapasok kasama ang mga demonyo, kaya nagtaka siya kung okay lang kay Clay na walang mga demonyo, na tila binibigyan siya ng kalamangan. Ngunit sinabi ni Belle na kung wala ang mga demonyo, mas makakapaglaban siya ng walang limitasyon. Habang naghahanda si Clay sa laban, naisip niya kung paano maaaring namatay ang kanyang ama sa isang asterisk dungeon dahil palagi itong sumusubok sa mga ito. Gusto niyang malaman kung nakarating ito sa ika-10 palapag at kung kaya nga ba ni Belle na patayin siya. Hinagis ni Clay ang isang kutsilyo kay Belle at hinarang ito ng kanyang staff. Lumapit si Clay at tuloy-tuloy ang pag-atake gamit ang isa pang kutsilyo, ngunit napapara lahat ng kanyang mga pag-atake. Pinili ni Clay na manatiling malapit kay Belle, dahil kung hindi ay magiging nasa saklaw siya ng magic nito. Patuloy siyang sinusubukang pabagsakin si Belle, ngunit tumalbog ito pabalik at humanga sa kanyang mga kakayahan. Nagsimulang gumamit ng spell si Belle kaya sinubukan ni Clay na pigilan siya, ngunit huli na at inatake siya nito ng lightning. Habang natatamaan siya ng spell, naisip niya na kahit ang kanyang ama ay hindi kakayanin iyon. Nagising siya sa silid ni Belle, na sinabing inilipat niya ito kaya hindi na ito katabi ng dungeon, at sila ay nasa ika-11 palapag sa basement. Ipinaalala ni Belle kay Clay ang pangako nito na magtrabaho para sa kanya, at nagtataka si Clay kung ang pamamahala ng dungeon ay nangangahulugang magiging isang boss siya. Alam ni Belle na kailangan lang ni Clay na pangasiwaan ang dungeon, ngunit wala pang ideya si Clay kung ano ang ibig sabihin nito. Binigyan siya ni Belle ng mga pangunahing bagay na kailangan niyang gawin, at sinabi nitong hindi tulad ng isang buhay na dungeon, hindi basta-basta naglalabasan ang mga halimaw dito kaya kailangan nilang kumuha mula sa Demon World. Sinabi ni Clay na nagtatrabaho siya para sa Thieves Guild kaya kailangan niyang bumalik para mag-resign, ngunit ipinaalam ni Belle na ang dating administrator ng dungeon ang nagtatag ng Thieves Guild, kaya siya na ang bahala sa problema ni Clay. Iniisip ni Clay na hindi niya lubos maintindihan ang sitwasyon ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi magsimulang magtrabaho doon. Sinabi ni Belle na kung magdesisyon siyang umalis, kakailanganin niyang burahin ang kanyang alaala kaya mas mabuti kung manatili na lang siya. Nagpa siya si Belle na gagawan siya ng kwarto, ngunit iminungkahi ni Clay na sa hall na lang siya dahil mas mabilis siyang makakatugon sa anumang problema. Ngunit hindi pumayag si Belle na manatili siya doon. Binigyan ni Belle si Clay ng kontrata, at matapos basahin ito, nabigla siya na bibigyan siya ni Belle ng 5 gintong barya kada araw, ngunit alam ni Belle na marami siyang pera. Ipinakita ni Belle kay Clay ang kanyang silid at binanggit na ito ay orihinal na itinayo bilang isang guest room. Nagtaka si Clay kung bakit gumawa si Belle ng ganitong silid kung wala naman daw bisita. Laking gulat niya nang makita ang mga bintana, at sinabi ni Belle na naglalabas lamang ito ng liwanag upang magmukhang langit. Nagtaka si Clay kung bakit may mga ilaw sa loob ng kwarto gayong maliwanag naman ang pasilyo, kaya ipinaliwanag ni Belle na madilim ang dungeon noong una, ngunit kinailangan niyang liwanagan ito dahil sa reklamo ng mga halimaw. Sana raw ay sinama niya sa requirements ang night vision sa pagkuha ng mga halimaw, ngunit kakaunti lang ang mag-a-apply. Magbibigay sana si Belle ng tour sa residential quarters, ngunit nagtaka si Clay kung hindi ba siya abala. Sinabi ni Belle na ang kanyang pangunahing gawain sa araw na iyon ay ang i-recruit siya, kaya malaya siya sa natitirang oras ng araw.
May mga mabababang antas ng adventurers lang daw sa dungeon sa kasalukuyan kaya hindi niya kailangan bantayan ang unang ilang palapag. Ngunit kapag may umabot sa mas malalim na antas, tungkulin niyang panoorin sila. Dinala ni Belle si Clay sa control room at nabigla siya sa dumi nito, kaya naisip ni Belle na kailangan na niyang linisin ito ngayon na may kasama na siya. Patuloy na ipinakita ni Belle ang iba't ibang bahagi ng lugar, at nang makarating sila sa dining room, napansin ni Clay na medyo maliit ito. Ngunit sinabi ni Belle na sobrang laki ang ginawa niya noong una kaya ang natirang bahagi ay ginawa niyang bodega. Nagsimulang lamigin si Clay dahil sa kulang effect sa bodega, at nabigla siya nang malaman na ang mga sangkap ng pagkain ay mula sa mga halimaw sa dungeon, ngunit sinabi ni Belle na nakasaad ito sa kanilang mga kontrata. Napunta sila sa isang kakaibang kwarto at sinabi ni Belle na para ito sa mga bagay na maaaring magamit sa hinaharap. Napagtanto ni Clay na puro basura ang laman ng kwarto, at habang sinusubukan ni Belle na kumbinsihin siya, itinulak niya si Clay palabas at sinabing magpatuloy na sila. Nakarating sila sa isang kwarto na may malaking kristal, at ipinaliwanag ni Belle na ito ay silid para sa paggamit ng fixed magic gamit ang kristal. Sinabihan niya si Clay na kumuha ng bato mula sa mga kahon, at habang papalapit siya, nabigla siya nang makita na puno ng gems ang mga kahon. Tinanong ni Belle kung alam ni Clay ang bilang ng mga halimaw na napatay niya, at napagtanto niyang sa kagustuhan niyang mabuhay sa dungeon, napatay niya ang maraming halimaw, kaya inisip niyang ginagamit ang mga gems upang i-revive sila. Ipinaliwanag ni Belle na bago pumasok sa dungeon, kinokopya ang katawan ng isang halimaw habang ang kanilang tunay na katawan ay inilalagay sa isang gem, at ang bato ay inilalagay sa pekeng katawan. Mayroong unsealing circle sa mga monster quads, kaya kapag namatay sila, ang tunay nilang katawan ay naibabalik doon. Sinabi ni Belle na kakailanganin ni Clay na makipag-ugnayan sa mga halimaw sa ika-10 palapag, kaya mas mabuting may mga gems siya, dahil maaaring huli na ang lahat kung wala. Naisip ni Clay kung gaano kahirap ang laban niya sa Minotaur na hinarap niya sa ika-9 na palapag, kaya naisip niyang kailangan pa niyang lumakas. Binanggit ni Belle na hindi siya mahihirapang humanap ng training partner dahil karamihan sa mga empleyado sa mas malalalim na palapag ay sumasali dahil gusto nilang lumakas pa. Sinabihan ni Belle si Clay na tumapak sa isang circle kung saan ginawa niya itong isang gem at inilagay siya sa isang duplicate na katawan. Nang magising si Clay, napahiya siya dahil wala siyang suot na damit, at humingi ng tawad si Belle dahil karaniwan niya itong ginagamit sa mga halimaw na hubad na, kaya nakalimutan niyang hindi nakukopya ang damit. Gumamit si Belle ng teleportation circle para dalhin sila sa unang palapag, kung saan nakilala nila ang isang lalaking nagngangalang Rango Guard, na nagbabantay sa unang 4 na palapag. Naalala siya ni Rango bilang ang babaeng walang mga kaibigan dahil hindi siya bumubuo ng party at palaging nag-iisa sa pagpasok sa dungeon, ngunit nakita ni Clay na bastos siya. Sinabi ni Clay na ang mga dungeon ay hindi lugar para magsaya kasama ang mga kaibigan at mas magagamit niya ang kanyang kakayahan kapag siya ay nag-iisa, ngunit totoo ring wala siyang mga kaibigan. Pagkatapos, sinabi ni Belle kay Rango na gusto ni Clay ng karagdagang trabaho. Kahit na wala siyang maibibigay na gawain, hiningi ni Belle na tulungan niya si Clay. Sinabi ni Rango na kailangan nilang punuin ang treasure chest sa unang palapag nang hindi nakikita ng mga adventurers. Bagamat karamihan sa mga adventurers sa unang palapag ay hindi gaanong magaling, marami pa rin sila kaya halos imposible na hindi makita. Para ipakita ang kakayahan niya, bigla siyang naglaho sa harap ni Rango at lumitaw sa likuran niya. Napansin ni Clay na si Rango ay isang dwarf kaya may limitadong horizontal visibility, at ginamit niya iyon sa kanyang kalamangan. Sinabi niya na kapag may nakikitang kakaiba ang mga tao, muling tinitignan nila ito upang makumpirma, kaya't ang kailangan lang niyang gawin ay tiyaking hindi siya makita ng 2 beses. Dumating ang isang golem at sinabing naubusan na sila ng mga resources para sa treasure chest sa ika-2 palapag, kaya't kailangan nilang kumuha ng supplies mula sa ika-3 palapag. Sinabi ni Rango kay Clay na magdala ng mas maraming makakaya niya at ang mga golems na ang bahala sa natitira. Iminungkahi ni Rango na gamitin niya ang hagdan, ngunit nais ni Clay na gamitin ang balon para bumaba. Bago siya tumalon, pinaalala ni Rango na mamamatay siya kung magkamali siya, ngunit alam ni Clay na maaaring mamatay sila anumang oras sa loob ng dungeon. Tumakbo siya sa mga pader at nakarating sa ika-3 palapag, kung saan ibinigay ng mga golems ang mga supply boxes. Sinabi ni Rango na magdala lang siya ng isang kahon, ngunit 2 kahon ang dinala niya, at nang tumalon siya pabalik sa unang palapag, humanga ang mga golems sa kanya. Nagpasalamat si Rango sa kanya para sa tulong,
at binanggit niya na gusto ring matutunan ng mga golems kung paano tumakbo sa mga pader, ngunit tumanggi si Clay. Binalikan ni Clay si Belle na naglilinis, at nang nagpa siya itong gumawa ng iba pang gawain, sinabi ni Clay na unahin ang paglilinis kaya't nagpa siya itong tumulong. Nagtanong si Clay kung ano ang gusto niyang itapon, ngunit sinabi ni Belle na gusto niyang itago ang lahat. Matapos maglinis, napansin ni Clay na maganda ang mood ni Belle. Binanggit ni Belle na wala rin siyang mga kaibigan kaya maaaring maging unang magkaibigan sila, na ikinatuwa ni Clay. Ngunit sinabi ni Clay na hindi niya ito maaaring ituring na kaibigan dahil siya ang kanilang boss. Nagpatuloy sila sa paglilinis, ngunit sa halip na itapon ang kahit ano, inilagay nila ang lahat sa ikatlong storage room dahil sa paniniwala ni Belle na maaaring magamit ang mga ito sa hinaharap. Dumating si Ruward at nabigla sa kalinisan ng silid, ngunit sinabi niya kay Clay na si Belle ay isang taong hindi mabubuhay ng walang kalat, kaya hindi siya maaaring tumira sa isang ganitong kalinis na kwarto. Nagtaka si Belle kung bakit naroon si Rango, at iniabot niya ang upuan na hiningi nito, na ikinabilib ni Clay dahil siya mismo ang gumawa nito. Iniisip ni Ruward na kahit sino ay kayang gawin iyon, ngunit sinabi ni Belle na siya ang gumagawa ng lahat ng sandata at armor sa dungeon, kaya medyo nahiya siya nang umalis. Napansin ni Belle na may party na nakapasok sa ikapitong palapag kaya manonood sila gamit ang salamin. Nang ibinuhos niya ang magic sa salamin, lumitaw ang isang mapa. Nakita nila ang party na binubuo ng 5 tao, at sinabi ni Belle na kilala sila bilang ang Ice Wolf Fangs. Nagtanong siya kung kilala sila ni Clay, at sinabi ni Clay na tinangkang i-recruit siya ng mga ito pero tumanggi siya. Sinabi ni Belle na isa ito sa mga top parties at pinakamalayo na ang narating, ngunit nalilito si Clay kung bakit sila patuloy na umaatres. Ipinaliwanag ni Belle na pagkatapos nilang maabot ang ikapitong palapag at harapin ang unang kalaban, palagi silang umaatres, kaya iniisip niyang imposible silang makarating sa ikawalong palapag. Gayunpaman, mabuti ang reputasyon nila sa mga halimaw dahil masaya ang mga halimaw na makipaglaban sa mga katulad nila. Nakikita ni Belle na nais din ni Clay ang isang kapanapanabik na laban, kaya tinanong niya ito kung gusto niyang harapin ang party. Ngunit naisip ni Clay na hindi siya dapat makipag-ugnayan sa mga adventurers. Tumawag si Belle ng isang halimaw na nagngangalang Kites at binanggit niya na nais niyang kontrolin ang isa sa mga tauhan nito. Humanga si Clay sa paggamit ni Belle ng magic upang ipakita ang napakaraming impormasyon sa salamin. Sinabi ni Belle kay Clay na makikipaglaban siya sa party sa pamamagitan ng pagpasok sa isa sa mga kalansay na kasama ni Kites. Naisip ni Clay na hindi siya kasing payat upang magkasya dito, ngunit sinabi ni Belle na may kontrol na siya sa kalansay, kaya isasalin niya ang operasyon nito sa kanyang kopya. Sinabi ni Clay na naintindihan niya, ngunit sa mukha niya, alam ni Belle na sumuko na itong subukang intindihin. Inilipat ni Belle ang kanyang espiritu sa kalansay, at nabigla si Clay nang gumana ito. Nang ipakilala niya ang sarili kay Kites, napagtanto niyang nakikipag-usap siya sa isang halimaw sa isang dungeon na itinuturing siyang kaibigan. Nais niyang malaman kung ano ang nais gawin ni Kites, ngunit sinabi nito na gawin niya ang gusto niya dahil nasa bagong katawan siya at hindi pa niya maipapakita ang kanyang totoong lakas. Nabigla si Clay sa kalasag na nakakabit sa kanyang katawan dahil hindi niya ito matanggal, at sinabi ni Kites na kapag nilikha ang mga tauhan, anumang bagay na nasa kanila ay nagiging bahagi ng kanilang katawan. Nagtaka siya kung tama ba ang kanilang ginagawa, ngunit sinabi ni Kites na huwag na siyang mag-alala dahil walang sariling kalooban ang mga kalansay. Naging masaya rin si Kites na makatrabaho siya dahil umabot siya sa ika-9 na palapag. Nabigla si Clay na alam ni Kites ang tungkol sa kanya, at binanggit niya na sikat siya sa mga halimaw dahil narinig nila na siya ay natalo at napasunod ni Belle. Hindi makapaniwala si Kites sa chismis dahil hindi pa niya narinig ang tungkol sa isang tao na napasunod, ngunit nagulat siya nang sabihin ni Clay na totoo ito. Naramdaman niya ang presensya ng party, at humanga si Kites sa kanya, ngunit tinanong siya kung handa siyang pumatay ng kapwa adventurers. Naalala ni Clay ang sinabi ng kanyang ama na ang mga tao ay gumagawa ng masama kapag nasa dungeon, kaya hindi niya dapat ibaba ang kanyang bantay sa harap nila dahil mga kaaway lang ang mga ito na marunong magsalita. Nakikita natin na may isang party na nagtangkang samantalahin si Clay sa dungeon, ngunit napilitang patayin niya silang lahat. Sinabi niya kay Kites na wala siyang mga kakampi, nakarating sila sa party, at habang nakikipaglaban siya sa isa sa kanila, nakita niya ang isang sorcerer sa likod na nagcha-chant ng spell. Alam niyang kapag handa na itong magbitaw ng atake, huhugutin niya ang kanyang kakampi at magpapakawala ng malawak na atake.
Humanga siya sa paningin ng kalansay dahil nakikita niya ang mga tao sa likod, kaya nakita niyang ang magnanakaw ng grupo ay naghahanda ng isang sorpresa na atake. Sinubukan siyang tamaan ng magnanakaw gamit ang kutsilyo, ngunit inihagis ni Clay ang kanyang kakampi sa kanya, na labis na ikinagulat ni Kites dahil sa lakas ni Clay. Umatras ang lahat nang maging handa ang sorcerer na magpakawala ng isang malakas na fire attack, ngunit sinabi ni Kites na bagamat kaya nilang mabuhay dito, gusto pa rin niyang gumawa ng paraan si Clay. Naalala ni Clay ang oras na sinabi sa kanya ng kanyang ama ang tungkol sa magic, at iniisip niya kung kaya bang putulin ng isang tao ang magic kung mayroon silang sapat na lakas. Nang ipalabas ng sorcerer ang isang malaking fireball patungo sa kanila, ginamit ni Clay ang magic sa kanyang kalasag at nahati ito sa dalawa, na ikinagulat ng lahat. Nagdesisyon ng party na umatras habang dalawa sa kanila ang naiwan upang bumili ng oras. Inihagis ng magnanakaw ang isang kutsilyo kay Clay, ngunit nang iwasan niya ito, tumama ito sa ulo ni Kites. Nagpa siya ang dalawa na tumakbo patungo sa hagdan habang ang lahat ay abala, at pinili ni Kites na hayaang makaalis ang mga ito dahil hindi saklaw ng kanyang jurisdiksyon ang hagdan. Nagtanong siya kay Clay kung gusto ba niyang habulin ang mga ito, ngunit nagpa siya siyang hindi na dahil sapat na ang kanyang nakuha na karanasan. Ibinalik ni Belle si Clay sa kanyang katawan at tinanong siya kung ano ang naisip niya sa party. Sinabi ni Clay na magaling silang magtulungan kaya nakarating sila sa ikapitong palapag, ngunit nabigo siya nang malaman na umatras ang party. Iniisip ni Clay na dapat silang nagplano ng mas mahusay na atake, ngunit sinabi ni Belle na marahil ay naisip nilang hindi nila siya matatalo kaya nagdesisyon silang bumalik. Tinanong ni Belle si Kites kung ano ang opinyon niya kay Clay, at sinabi niyang kamangha-mangha siya, ngunit hindi siya nababagay sa ikapitong palapag dahil masyado siyang malakas. Nagtanong si Clay kung mayroon pa silang ibang gawain, ngunit sinabi ni Belle na wala ng adventurers sa ikapitong palapag kaya wala nang gagawin. Nadismaya si Clay at sinabi niyang gusto pa niyang magtrabaho. Dumating sina Clay at Belle sa basement ng Thieves Guild, at nabigla si Clay na ang isa sa mga transportation circles sa dungeon ay konektado sa basement ng guild. Kilala ang Thieves Guild sa pagkolekta ng impormasyon, ngunit may mga bali-balitang sangkot sila sa mga asasinasyon. Nakilala nila ang isang lalaking nagngangalang Renren, at nabigla si Belle na makita siya dahil siya ang guildmaster. Ipinaliwanag ni Renren na hindi siya makakaalis nang hindi nakikilala si Clay. Sinabi niya kay Clay na palagi niyang nakikita ang potensyal sa kanya, ngunit hindi niya inasahang sasali siya sa dungeon. Nabigla si Clay dahil kahit na alam niyang espesyal ang Thieves Guild, hindi niya alam na nagbibigay ito ng kagamitan mula sa dungeon. Kinumpirma ng isang babaeng nagngangalang Firen ang kanilang delivery, at binanggit ni Clay na ang mga magnanakaw na rehistrado sa guild ay binibigyan ng exploration bags at return scrolls na napakinabangan niya. Naisip niyang si Belle ang nag-set up ng sistema, ngunit sinabi ni Belle na ang kanyang mga naunang predecessors ang nagtaguyod nito. Ibinunyag ni Belle na halos walang mga magnanakaw sa explorer parties bago ang Thieves Guild, kaya karamihan sa mga pagkamatay ay dulot ng mga traps, na ikinainis ng kanyang predecessor dahil minamaliit na mga explorers ang mga traps at gusto niyang turuan sila. Naisip ni Clay na mas mabuting ginamit ang Adventurers Guild, ngunit ipinaliwanag ni Ren na sila ay isang pandaigdigang organisasyon kaya mahirap gamitin para sa isang bayan lang. Ipinahayag ni Belle na bumuo sila ng organisasyon para lamang sa bayan, ngunit nagtaka si Clay kung okay lang ito sa pangunahing Thieves Guild. Ibinunyag ni Belle na binalaan sila na sumali sa pangunahing guild, ngunit hindi sila sumunod, kaya't nagpadala ng mga assassins laban sa kanila. Pumunta siya at ang kanyang predecessor upang makipag-usap, ngunit nagdesisyon ang mga ito na umatake, kaya't pinaligpit sila ng kanyang predecessor, at mula noon ay walang nang abala sa kanila. Nagtanong si Ren kung nakita na ni Clay ang kanyang ama, at iniisip niyang nakarating ito sa ikasampung palapag. Tinanong ni Renren kung anong palapag ang narating ni Clay, at nang sinabi niyang umabot siya sa ikasyam na palapag, bigla siyang inatake ni Renren gamit ang kanyang kutsilyo ngunit naipagtanggol ni Clay ang sarili. Nagtanong si Ren kung anong palapag ang sa tingin niya ay kaya niyang maabot, at sinabi ni Clay na makararating siya sa ikawalong palapag, na ikinamangha ni Firen dahil kahit ang Adventurers Guild ay nakarating lamang sa ikapitong palapag. Hindi naman nagulat si Belle dahil alam niya na si Ren ay ang pinakadakilang assassin ng Thieves Guild. Habang papalabas sila, sinabi ni Ren kay Clay na wala silang record ng kanyang ama na umalis sa dungeon, na nagpa-realize kay Clay na maaaring nasa loob pa rin ito. Pagbalik nila sa dungeon, nagtaka si Clay kung okay lang na puro verbal agreements ang ginagawa nila para sa mga deliveries at retrievals.
Ibinunyag ni Belle na nagpapadala sila ng kinakailangang dokumento at bawat expanded bag ay may natatanging marka para sa tracking. Biglang naglabas ng papel ang isang slime, at ipinaliwanag ni Belle na sa pamamagitan ng pares ng mga slime, maaari nilang aipak-in ng papel sa isang slime at iluluwa naman ito ng isa pa. Naisip ni Clay na maaaring gamitin niya ang mga marka sa mga bag upang matagpuan ang kanyang ama, ngunit iniisip niya na dapat niyang maabot ang ika-10 palapag muna dahil kung hihingi siya ng tulong kay Belle, baka mabaigo ang kanyang ama. Tinanong niya si Belle tungkol sa kanyang susunod na gawain at sinabing kailangan niyang tulungan si Rango Guard na ayusin ang mga bag. Agad niyang natapos ang gawain, at sinabi ni Rango na iwan sa kanya ang kanyang sandata dahil gagawin niya ang maintenance dito. Naisip ni Clay na ang mga sandatang pinapanday ng magic ay hindi nangangailangan ng maintenance, ngunit ipinaliwanag ni Rango na chismis lang iyon. Sinabi pa niyang i-adjust niya ang sandata para mas bumagay ito kay Clay. Sinabi ni Clay na itinuro sa kanya na hindi dapat ina-adjust ang sandata, kundi gamitin ito sa pinakamahusay na paraan ayon sa kasalukuyang anyo nito, ngunit naniniwala si Rango na ang isang sandata at ang gumagamit nito ay dapat magtulungan upang may angat ang isa't isa. Ayaw ni Clay na siya lang ang makakatanggap ng ganitong uri ng pagpapabuti, ngunit sinabi ni Rango na isa na siya sa kanila kaya't hindi mali para sa kanya ang makatanggap ng espesyal na pag-aalaga. Ipinakita ni Clay ang kanyang dagger kay Belle, na sinabi namang walang saysay na i-adjust ito dahil hindi pa ito tanggap ni Clay bilang may-ari kaya hindi pa nito nailalabas ang tunay na kapangyarihan. Tinanong ni Belle kung saan nakuha ni Clay ang sandata, at nang sinabi niyang ibinigay ito ng kanyang ama, napagtanto ni Belle na ito ay mula sa ika-10 palapag ng dungeon. Ipinaliwanag ni Belle na ang mga sandata sa ika-10 palapag ay sobrang lakas kaya nilagyan nila ng mga limitasyon upang masigurong tanging mga tao lamang na nakarating sa ika-10 palapag ang maaaring gumamit nito. Iminungkahi ni Belle na alisin ang mga limitasyon, ngunit nais ni Clay na matutunan niya ito sa sarili niyang kakayahan. Dinala ni Belle si Clay sa lugar kung saan naninirahan ang mga halimaw, at namangha si Clay sa laki nito. Matapos ipakilala sa kanya ang mga halimaw, inisip niyang magiging magaspang ang mga ito sa kanya, ngunit napagtanto niyang lahat sila ay pala kaibigan. Sinabi ni Belle na sila ay nasa isang shared area kung saan ang mga halimaw na gustong makipag-ugnayan sa iba ay naninirahan, ngunit ang mga gustong mapag-isa ay may hiwalay na mga silid na may transfer circles upang direktang makapasok sa trabaho. Narating nila ang training area na idinisenyo upang maobserbahan mula sa labas, ngunit ang mga nasa loob ay hindi makikita ang mga nanunood. Mayroong barrier sa paligid nito upang walang makakialam, at maaring makapasok dito sa pamamagitan lamang ng isang kristal, kaya't walang makakagamit nito kung hindi sila nakarehistro. Biglang dumating ang 3 goblin na nagngangalang Smer, Big, at Bonddog. Naalala ni Clay na natalo niya sila bago pa siya magsimulang magtrabaho sa dungeon, at nagulat siya sa kanilang katalinuhan. Sinabi ni Shiel MG na sila ay mga high goblins, ngunit biglang tinanong ni Bonddog si Clay kung magkakaroon sila ng mga anak. Sinabi ni Shiel MG na hindi siya dapat magsalita tungkol sa pagpaparami hanggat hindi pa niya natatalo si Clay, at naiinis si Belle sa kanila. Napagtanto ni Clay na gusto ng mga goblin na labanan siya muli dahil natalo sila nang hindi na ilalabas ang kanilang tunay na kakayahan, at naramdaman din niya ang kanilang pagnanasa sa laban. Tinanggap niya ang hamon kaya't sinubukan ni Belle ipaliwanag kung paano gumagana ang arena, ngunit nang makita ang hitsura ni Clay, napagtanto niyang nalilito ito kaya't sinabi na lang niya kay Clay kung paano pumasok at lumabas sa arena. Pumasok si Clay sa arena, at binanggit ni Shiel MG na iba ang itsura ng kanyang kagamitan mula dati kaya't inalok siya na maghanap ng ibang oras para sa laban, ngunit sinabi ni Clay na dala niya ang kanyang paboritong sandata. Sinabi niya sa kanila na gumamit ng support magic ng maaga, na ikinagulat ni Shiel MG, iniisip kung plano bang gawing madali ni Clay ang laban. Ipinaliwanag ni Clay na dahil walang mga traps doon, may kalamangan siya dahil maaari niyang ituon ang kanyang atensyon sa kanila. Pinalakas ni Shiel MG ang 2 pang goblin, at nagsimula silang sumugod. Tumalon si Clay pabalik upang iwasan ang kanilang mga atake. Nagpakawala sila ng isang fireball patungo sa kanya, ngunit hinati niya ito, na ikinasunog ng isa sa kanila. Ginamit niya ang pagkakataong iyon upang talunin ang isa pang goblin at inihagis ang kanyang dagger na tumama sa ulo ni Smer. Sumuko sila at lumabas sa arena, ngunit bago siya makalabas, lumitaw ang isang dragon na nagngangalang Arman sa likod niya. Alam nito na naroon siya para sa pagsasanay at napagtanto ni Clay na sinabi ni Belle sa dragon ang tungkol sa kanya.
Ipinahayag ni Arman na siya ay isang halimaw mula sa ika-10 palapag at iniisip niyang magiging mahusay na kasanayan para kay Clay ang pakikipaglaban sa kanya. Inisip ni Clay na hindi niya kayang hiwain ang balat ng dragon sa kasalukuyan niyang antas kaya't mabilis siyang pumwesto sa likod nito, ngunit bigla itong huminga ng apoy. Nabigla si Arman na naiwasan ni Clay ang kanyang atake, ngunit alam ni Clay na nasa masamang posisyon pa rin siya dahil maaaring igalaw ni Arman ang leeg at buntot nito ng malaya. Gusto niyang gamitin ang pagkakataon upang paghusayin ang kanyang mga kahinaan kaya't ginamit niya ang kanyang kakayahan sa pagsubaybay sa magic power sa katawan ni Arman upang maiwasan ang kanyang mga atake. Namangha si Arman sa galaw ni Clay, iniisip kung binabasa ba ni Clay ang kanyang mga kilos. Sinaksak ni Clay ang kanyang kaliskis gamit ang dagger at napansin na matibay ito, ngunit alam niya na may epekto ang kanyang mga atake. Napagtanto niya na napabuti ang kanyang kakayahan sa pagsubaybay sa presensya at magic power, iniisip na bunga ito ng panahong ginugol niya bilang kalansay. Muli siyang inatake ni Arman ng apoy ngunit hinati niya ito sa dalawa at tinamaan ang isa sa mga daliri ni Arman. Tumalon siya pataas at sinaksak ang isa sa mga mata ni Arman, ngunit tinamaan siya ng hininga nito. Nawala ang isa sa kanyang mga braso, ngunit humanga si Arman dahil ginamit niya ang magic power upang protektahan ang kanyang braso mula sa atake. Sinabi ni Arman na pareho silang nasa masamang kondisyon kaya't nagpasya silang tapusin ang laban. Paglabas ni Clay sa arena, lahat ng kanyang sugat ay gumaling. Naalala niyang ang kanyang ama ay kayang direktang mag-ambyo ng magic sa katawan nito, ngunit hindi niya ito magawa noon at kailangan niyang i-transfer ang magic power sa mga sandata sa bawat laban. Naisip niya kung ang pagkawala ng kanyang braso ay dulot ng atake ni Arman o ng sariling magic power, ngunit natutuwa siyang bumubuti siya at iniisip ang paggamit ng kanyang magic power upang mapabilis at mapahusay ang kanyang accuracy. Tinanong niya si Belle tungkol sa kanyang tungkulin sa dungeon dahil simula nang dumating siya ay wala pa siyang nagawang anumang trabaho. Ngunit iniisip ni Belle na ang kanyang presensya ay isa ng trabaho at wala pa siyang napagpasyahang trabaho para kay Clay. Sinabi niya kay Clay na manatili lang sa kanyang tabi upang makita ang lahat ng mga gawain na nagaganap sa dungeon. Naisip ni Clay kung ano ang kailangan niyang gawin ngayong araw, at sinabi ni Belle na tutulungan siyang gumawa ng mga treasure. Dinala siya ni Belle sa isang silid, at nadismaya si Clay sa sobrang dumi nito. Sinabi ni Belle na inihanda na ni Rango Guard ang mga gamit para sa kanila kaya maaari niyang ilagay kahit anong item na gusto niya. Nagtataka si Clay kung ang kanyang dagger ay isang karaniwang item lamang, ngunit tiniyak ni Belle na espesyal ito. Ipinaliwanag ni Belle na sa mga unang antas, mga ordinaryong gamit lang ang inilalagay, ngunit nabagot siya sa paulit-ulit na paggawa ng parehong mga bagay. Binanggit niya na nakaisip siya ng ilang kakaibang ideya, ngunit lahat iyon ay tinanggihan ni Rango Guard, at hiniling niya kay Clay na tumulong mag-isip ng mga bagong items. Pumayag si Clay ngunit sinabing kailangan nilang linisin ang silid pagkatapos. Pagkatapos nito, pumunta sila kay Rango Guard upang ipakita ang kanilang mga bagong ideya, ngunit tinanggihan niya ang lahat. Inimbitahan niya si Clay na tingnan kung paano ginagawa ang mga kagamitan, ngunit gusto niyang linisin muna ang silid. Pagkatapos ng paglilinis, dinala ni Rango si Clay sa kanyang silid, na hinukay ni Belle gamit ang kanyang magic. Habang tinitignan ni Clay kung gaano ito kalaki, naisip niyang mahirap talunin si Belle. Dinala siya ni Rango sa isang workshop na pinapatakbo ng mga golem, at ipinaliwanag niyang hindi niya kayang gumawa ng kagamitan para sa lahat ng treasure chest sa dungeon dahil napakarami nito, kaya tinuruan niya ang mga golem na pamahalaan ang workshop. Inilahad ni Rango na ang mga golem ay may iba't ibang personalidad, at kailangang iayon ang gawain nila ayon sa kanilang mga lakas. Pumunta sila sa workspace ni Rango Guard at binigyan siya ng 2 dagger upang piliin kung alin ang mas gusto niya. Sinabi ni Clay na kaya niyang gamitin ang alinman sa mga ito, ngunit sinabi ni Rango na nais niyang malaman ang kanyang paborito upang ma-adjust ang kanyang dagger batay doon. Sinabi ni Clay na hindi na ito kailangan dahil maaaring makahanap siya ng mas magandang sandata sa hinaharap, ngunit iniisip ni Rango na walang kasiguruhan na mangyayari iyon. Napagtanto ni Clay na ang isa sa kanyang mga dagger ay ginawa ni Rango Guard, habang ang iba ay gawa ng mga golem. Naisip niyang maaaring may mga sandatang gawa ni Rango sa treasure chest sa ika-9 na palapag, at binanggit ni Rango na gumawa siya ng mga sandata para sa ika-9 na palapag, ngunit hindi siya sigurado kung nailagay na ito sa mga chests. Sinabi niyang ang kalidad ng kanyang mga sandata ay kapareho ng mga gawa ng golem, ngunit masaya si Clay na magamit ang sandatang gawa ng isang taong malapit sa kanya.
Ipinaliwanag ni Rango na hindi nagbago ang sistema sa dungeon mula pa noong panahon ng predecessor ni Bell, na lubos na nahilig sa dungeon. Hiniling niyang sana'y maging ganoon din si Bell, sinabi niyang binigyan niya si Bell ng mahigpit na kondisyon para sa paghahanap ng mga manggagawa upang ipakita kung gaano kahirap makahanap ng mga tao, ngunit hindi niya inasahan na makakahanap si Bell ng tulad ni Clay. Iniisip niyang mas naghahanap si Bell ng mga kaibigan kaysa manggagawa dahil nakaramdam ito ng pag-iisa matapos makita kung paano nag-e-explore ang mga adventurers sa dungeon. Binanggit ni Rango na dati ay palaging kasama ni Bell ang kanyang dating master bago siya naging administrator, kaya't napaisip si Clay tungkol sa kanyang ama. Pumunta si Clay sa silid ni Bell at iniisip kung paano kaya nakakatulong si Rango sa pag-iisa ni Bell. Tinanong ni Clay si Bell kung ano ang opinyon niya kay Rango, at sinabi ni Bell na parang pamilya na niya ito, na tila isang lolo na ayaw magretiro. Napansin ni Bell na hindi kumakain si Clay ng gulay, at inisip ni Clay na pareho sila, ngunit ipinaliwanag ni Bell na hindi siya makakain ng anumang nangangailangan ng pagluluto. Binanggit ni Clay na tinuruan siyang mabuhay sa tubig at karne kapag nag-e-explore, ngunit dahil nagpapahinga lang siya sa ngayon, nagdesisyon siyang lutuin ang mga gulay. Gamit ang kanyang dagger sa paghiwa ng gulay, sinabi ni Bell na may mga kutsilyo sa kusina para sa pagluluto, ngunit mas gusto ni Clay ang talam na pamilyar sa kanya. Pinakuluan niya ang mga gulay habang nagtatanong si Bell kung kailan siya maglalagay ng pampalasa, ngunit sinabi ni Clay na tanging mga profesional na chef lang ang dapat maglagay ng pampalasa, kaya bilang isang baguhan, hindi niya gagawin ito. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama na ang maling luto ay maaaring makapatay kaya't mag-ingat siya sa paglalagay ng pampalasa. Binanggit niya na minsang nagdagdag siya ng asin ngunit naging sobrang maalat ang sabaw ng kanyang gulay. Naistorbo sila ni Rango Guard na sinabing kaunti lang ang asin dapat kapag nagluluto dahil baka ikapahamak niya ito. Sinabi niyang naroon siya para kumuha ng tubig, at inihayag ni Bell na kapag ang isang dwarf ay humihingi ng tubig, ibig sabihin ay alak ang nais nila, na ikinagulat ni Clay. Naluto ang gulay at para kay Clay ay normal lang ito, ngunit gulat na gulat si Bell at Rango Guard sa lasa nito. Iniisip ni Clay na okay lang basta't nakakain, na ikinagulat ng dalawa kaya't iminungkahi ni Rango na matuto silang magluto. Humingi sila ng tulong kay Feren, at sinimulan niya silang turuan kung paano iprito ang gulay at lagyan ng asin para sa lasa. Sinunod nila ang kanyang mga instruksyon at nakagawa sila ng isang pagkain na tagpuan nilang masarap. Gusto pa ni Feren na turuan sila ng isa pang recipe kaya't naghanap siya ng mga sangkap, at nabigla siya nang makakita ng dragon meat. Binanggit niya na maaari silang makakuha ng malaking halaga ng pera dito, ngunit gustong kainin ito ni Bell kaya't niluto ito ni Feren para sa kanila at nagustuhan nilang lahat ang lasa. Habang paalis na si Feren, binigyan siya ni Bell ng dragon meat bilang pasasalamat sa pagtuturo, at binanggit niya na si Renren ay mahusay magluto, kaya't inisip ni Bell na hilingin sa kanya na lutuin ito para sa kanila. Ngunit pinigilan siya ni Clay at sinabing dalhin na ni Feren ang karne at umalis na. Naisip ni Clay na kahit bago sa kanya ang pagluluto, parang alam na niya ang mga teknik na ginagamit niya, na ikinapaisip niya kung may iba pang mga bagay na hindi pa niya napapansin. Naalala niya ang laban nila ni Erman, ngunit ang tanging naiisip niya ay ang sarap ng dragon meat. Nagpunta si Clay kay Rango Guard na ibinalik ang mga sandatang ibinigay niya para sa maintenance at binanggit na kaunti lang ang kailangan gawin sa mga ito. Sinabi ni Clay ang iba't ibang paraan ng paggamit ng mga sandata na ikinagulat ni Rango dahil ngayon lang niya narinig si Clay na ganoon kasalita. Ibinigay niya ang isang armor na pambabae, at sinabi ni Clay na mayroon na siyang armor ngunit iniisip ni Rango na hindi ito maganda dahil alam niya na ang armor sa dungeon ay madalas naglalantad ng balat. Sinabi niya kay Clay na ang mga armor ay ginawa noong panahon ng predecessor ni Bell, na nag-utos ng mga armor na naglalantad ng balat para sa mga babae, na ikinagalit ni Clay. Kaya't bilang paghingi ng tawad, sinabi ni Rango na gamitin ang armor na ginawa niya mismo para sa kanya. Sinukat ito ni Clay at nagustuhan, kaya't napagdesisyonan niyang ito ang gamitin. Nagpunta si Clay kay Bell, na natuwa nang ipakita ni Clay ang kanyang bagong kasuotan kahit na araw niya ng pahinga. Ngunit nadismaya si Bell nang malaman niyang may ibang dahilan si Clay sa pagpunta niya. Nais ni Clay na ipagpatuloy ang pag-explore sa dungeon tuwing araw ng pahinga niya at ayaw niyang umasa sa proteksyon ng crystal dahil inaalis nito ang panganib sa pag-explore. Iminungkahi ni Bell na sa halip na ilagay sa panganib ang buhay niya, maaari siyang pagbawalan sa pag-explore kung ang kanyang kopya ay mamatay. Naalala ni Clay na sanay siyang mag-explore sa dungeon mula pagkabata,
kaya't iniisip niyang parang kamatayan na rin kung hindi siya makakapag-explore. Kaya tinanggap niya ang alok, pumasok si Clay sa dungeon ngunit kailangan niyang magsimula ulit mula sa simula ng ikasyam na palapag. Habang nagpapatuloy siya, nakatagpo siya ng isang fire spirit na may 3 kaalyado. Sinugod siya ng mga ito, ngunit umatras siya upang maiwasan ang kanilang mga atake. Napansin niyang pinagmamasdan siya ng pangunahing katawan, kaya't nagdesisyon siyang mag-offensive. Tumalon siya at inihagis ang kanyang kutsilyo sa spirit, kaya't natalo niya ito, ngunit naglaho ito ng walang iniwang gem, na nagpaisip sa kanya kung patay na talaga ito. Biglang bumukas ang isang pinto na may treasure chest sa loob, ngunit napansin niyang may bitag na magic doon. Nagawa niyang iwasan ito at nakita niya ang isang espada sa loob ng chest. Nadismaya siya dahil naghahanap siya ng isang dagger. Naramdaman niya ang presensya ng isa pang spirit, kaya't naisip niyang baka puro spirits ang naka-assign ngayon. Sinabihan niya ang sarili na huwag isipin ang lahat mula sa administrative side at kumilos na lang bilang isang normal na explorer. Sinubukan niyang lumapit ng palihim sa spirit, ngunit nakita siya nito at umatake gamit ang mental magic. Nablock niya ang atake at tinaga ang ulo ng spirit. Naisip niyang epektibo ang kanyang pagsasanay dahil kaya niyang pinsalin ang spirit gamit ang magic power, ngunit kailangan niyang magtipid ng magic. Natalo niya ang isa pang halimaw at napagtanto niyang walang silbi ang paggamit ng magic power dito, kaya't kailangan niyang pagbutihin ang kakayahan sa pagtukoy kung paano lalabanan ng iba't ibang kalaban. Nang mapagod siya, imbes na ipilit ang sarili, ginamit niya ang return scroll upang bumalik, at masaya siyang sinalubong ni Belle. Sinabi ni Belle na mag-i-interview sila ng mga halimaw ngayon at pinayuhan siyang magdala ng sandata, na nagpaisip kay Clay kung may practical na bahagi ba ang exams. Ipinaliwanag ni Belle na kailangan ito dahil minsan ay may mga umaatake sa kanila. Nag-alala si Clay kung tama bang samahan niya si Belle dahil isa siyang explorer, ngunit sinabi ni Belle na kung palaging iniisip ang kanyang pagiging explorer, hindi siya makakapagtrabaho ng maayos. Alam niyang makikipag-usap siya sa mga halimaw at sinabi ni Belle na isipin ito bilang isang dagdag na benepisyo, lalo na't hindi pinapayagan ng kontrata niyang makipag-usap sa mga outsiders. Ginamit ni Belle ang teleportation upang dalhin sila sa huling silid ng dungeon, at napansin ni Clay na medyo out of place ang mesa at sofa. Tinanong niya kung inilalagay ba ito ni Belle bago ang mga interview, at sinabi ni Belle na palaging naroon ang mga ito. Nang lumaban sila dati, sinigurado niyang malayo ang mga ito sa labanan upang hindi masira. Binanggit ni Belle na gumagawa siya ng hiwalay na summoning circle para sa bawat kandidato dahil magkakaiba ang mga halimaw, kaya't kinakailangan ang mga hakbang na ito. Sinabi niya kay Clay na siya ang hahawak ng mga interview, ngunit magsalita siya kung may mapansin siyang kakaiba. Summon ni Belle ang unang halimaw, ngunit hindi maintindihan ni Clay ang kanilang usapan dahil hindi siya nakakaintindi ng wika ng mga ito. Matapos bumalik ang halimaw, tinanong ni Clay ang layunin ng interview, at ipinaliwanag ni Belle na ito ay upang malaman kung paano sila ikuha ng posisyon sa trabaho at upang ma-relax din ang mga halimaw bago magsimula. May mga halimaw na nag-iisip na mahina siya at ayaw magtrabaho para sa isang mas mahina sa kanila, kaya't isang oportunidad din ito upang turuan sila ng respeto. Napagtanto ni Clay na kahit konting katalinuhan lang ay ini-interview na ni Belle ang mga halimaw, at binanggit niyang iyon ang nagbibigay sa lugar ng tunay na dungeon feel. Sinabi ni Clay na hindi niya maintindihan ang halimaw na in-interview nila, kaya't napansin ni Belle na wala siyang kakayahan para makipag-ugnayan at wala rin siyang mga kasangkapan para matulungan siya sa ngayon. Kaya't napagdesisyonan ni Clay na manood na lang at intindihin ang lahat ng kaya niya. Summon ni Belle ang susunod na halimaw, isang dambuhalang pusa, at inutusan niya itong maupo sa sofa, ngunit napansin niyang hindi ito makagalaw. Nang ay teleport ito pabalik, nagulat si Clay na kahit mga halimaw na hindi makagalaw ay kinukuha ni Belle, ngunit ipinaliwanag ni Belle na pwede niya itong ilagay sa isang fixed room. Nabigla si Clay nang makita ang laki ng susunod na halimaw, at nakakapagsalita ito ng parehong wika niya. Napagtanto niya na ito ay isang halimaw para sa ika-10 palapag. Matapos itong ay teleport pabalik ni Belle, tinanong ni Clay ang tungkol sa magic gems na binanggit ng halimaw. Ipinaalala ni Belle ang bato na ginamit ni Clay para magparehistro sa crystal at ipinaliwanag na ang parehong teknik ay ginagamit para maimbo ang magical power sa mga bato na tinatawag na magic gems. Nagtaka si Clay kung ano ang ibig sabihin ng halimaw nang banggitin nitong nakukuha niya ang gems mula sa Demon World. Ibinunyag ni Belle na ang mundo na kinaroroonan nila ay kilala ng mga halimaw bilang Demon World, na ikinagulat ni Clay.
Ipinaliwanag ni Belle na karamihan sa mga halimaw ay hindi kayang gumamit ng magical powers, ngunit binanggit ni Clay na nakaya itong gamitin ni Shior. Ipinaliwanag ni Belle na hindi ito magic kundi spiritual arts. Sinabi niya na hindi tulad nila, ang mga halimaw ay nag-aalay imbes na baguhin at manipulahin ang magic power, at wala rin silang teknik para hawakan ito, kaya't iniisip nila na si Belle ay isang demonyo na kayang kontrolin ang kapangyarihang iyon. Iniisip ng mga halimaw na ang mundo ay puno ng mga demonyo tulad ni Belle kaya tinawag nila itong Demon World. Nag-summon sila ng susunod na halimaw na nagngangalang Helen, na inamin na pinatay niya ang tunay na interviewee at kinuha ang lugar nito. Iniisip niyang si Belle ang Demon Lord at binanggit niyang naroon siya upang maghanap ng magic gems. Nagdesisyon si Belle na patayin siya dahil naniniwala siyang ang mga lumalabag sa batas ay dapat parusahan gamit ang puwersa. Napagdesisyonan ni Clay na labanan si Helen, at naisip ni Belle na ang pagsasanay ni Clay sa magic power ay may di sinasadyang epekto sa kanyang katawan. May limitasyon kung gaano kahusay ang galaw ng katawan gamit ang lakas ng kalamnan lamang, at sa mga limitasyong ito, hindi niya kayang talunin ang mga high-rankang monsters kaya't kailangan niyang gamitin ang magic power upang malampasan ang mga limitasyon, ngunit kung gagamitin niya ito ng pabaya, maaari itong maging sanhi ng kanyang kamatayan. Madaling naiwasan ni Clay ang lahat ng atake ni Helen at ginamit ang kanyang dagger upang putulin ang braso nito. Natalo niya si Helen, at tinanong siya ni Belle kung may huling salita ito, ngunit nagdesisyon itong umatake kaya't inihagis ito ni Belle sa ere, at ibinigay ni Clay ang panghuling atake. Nagtanong si Clay kung ipagpapatuloy nila ang mga interview, ngunit sinabi ni Belle na tapos na sila para sa araw na iyon. Tinanong ni Clay kung ano ang gagawin nila sa katawan, kaya't ipinaliwanag ni Belle na balak niyang gawing zombie si Helen dahil ang mga high-rankang monsters sa mga unang palapag ay masyadong mabagsik kaya't mahirap humanap ng kapalit. Iniisip ni Clay na masyadong malakas si Helen para sa mga unang palapag, ngunit binanggit ni Belle na mawawala ang kanyang katalinuhan bilang zombie kaya't magiging balansedo ito. Tinanong ni Belle si Clay kung okay lang sa kanya na gamitin ang katawan ni Helen, at sinabi ni Clay na narinig niyang may mga patay na explorers na nakikitang zombies. Natutuwa siya na hindi pa niya nakikita ang kanyang ama bilang isang zombie, ngunit iniisip niya na kung buong lakas na nilabanan ni Belle ang kanyang ama, wala nang matitira rito. Nararamdaman ni Clay na siya ay nagiging mas malakas, ngunit alam niyang mahaba pa ang kanyang lalakbayin bago niya maabot ang antas ni Belle. Samantala, ang party na natalo ni Clay noong nagpalit siya ng katawan sa skeleton ay muling pumasok sa dungeon. Nasalubong nila ang halimaw na pusa at kahit natalo nila ito, nagkaroon sila ng mga sugat. Napagtanto nila na masyado silang nakatutok sa pagkatalo ng skeleton kaya gusto nilang magsimula muli. Sinabi ni Belle kay Clay na balak niyang baguhin ang mapa ng ikalimang palapag ngunit kailangan nila ng ingat dahil baka may magreklamo. Sinabi niya kay Clay na gumawa ng mapa, ngunit sinabi ni Clay na wala siyang alam tungkol dito. Iniisip ni Belle na iyon ang dahilan kung bakit magiging bago ang pakiramdam ng mapa. Ipinakita ni Belle kay Clay ang kasalukuyang mapa at sinabing gamitin ito bilang gabay para gumawa ng katulad na mapa ngunit may mga bagong elemento. Nagtaka si Clay kung bakit walang mga bitag sa dungeon at napagtanto niyang ito ay dahil maaaring ang mga halimaw mismo ang mahulog sa mga ito. Inisip niyang okay lang na ilagay ang mga bitag sa mga pinto, ngunit binanggit ni Belle na maaaring buksan ito ng mga halimaw para lang sa kasiyahan. Habang iniisip ni Clay ang layout ng dungeon, nagulat siya sa pagiging simple nito at naisip niyang may kulang. Napagtanto niya na mahalaga rin ang mga halimaw sa dungeon, kaya gusto niyang malaman kung aling mga halimaw ang ilalagay doon upang magawa ang mapa ayon sa kanilang mga lakas at kahinaan, na ikinagulat ni Belle at Rango Guard. Nagtanong si Clay kung paano nila ito hinaharap dati, at sinabi ni Belle na dati nilang isinasagawa ito batay sa mga katangian ng bawat halimaw, ngunit dahil dumami ang mga halimaw na inupahan, nagsimula ng mag-overlap ang mga posisyon kaya't pinalitan nila ito ng sistema ng lottery. Sumang-ayon si Clay na gamitin ang kanilang paraan upang ayusin ang mga halimaw at sinabi ni Belle na maaari niyang gawin ito kahit paano niya gusto. Hiningi ni Clay ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga halimaw ngunit bigla ang sinabi ni Belle na gagamitin nila ang lottery. Ginawa ni Clay ang mapa, ngunit sinabi ni Rango Guard na masyadong manipis ang mga pader ng silid na may treasure chest kaya't hindi makakadaan ang mga golem. Inayos niya ang disenyo, at naisip ni Rango na maayos na ito. Nagtanong si Clay kung bakit mababa ang visibility sa dungeon, at ipinaliwanag ni Belle na ito ay isang espesyal na elementong natatangi sa dungeon. Dahil wala pang natatanging katangian ang kanilang mga palapag,
Kung hindi ito ayusin ng maayos, magiging parang simpleng kuweba lamang ito. Tinanong ni Belle si Clay kung may ideya siya kung paano gawing mas katulad ng dungeon ang hitsura nito. Dinala siya ni Belle sa core ng dungeon at ipinakita na siya lamang ang makakabukas ng selyo na nagpoprotekta dito. Nakaharap sila sa isa pang pinto na nagbubukas lamang kapag tugma ang mga magical power wavelengths ni Belle dito. Pagpasok nila, dalawang espiritu ang nag-abala kay Clay, kaya't hinayla sila palayo ni Belle. Ipinaliwanag niyang ang silid ay malapit sa hangganan ng spirit world kaya't maaaring mag-anyong pisikal ang mga espiritu doon. Binanggit niyang hindi niya kayang gumawa ng sahig ng mag-isa kaya't humihingi siya ng tulong sa mga espiritu. May ilang espiritu roon na tumutulong sa mga tiyak na bagay sa dungeon, tulad ng light spirit na nagpapaliwanag ng mga palapag at ang dark spirit na nagpapalabo ng paningin. Ibinigay niya ang mapa sa earth spirit, at matapos pakinggan ang kanyang mga instruksyon, binigyan siya nito ng maliit na kumikislap na bola. Humingi ng paumanhin si Clay dahil wala siyang ginawa, ngunit sinabi ni Belle na ang kanyang presensya ang nagpapanatili ng kaayusan ng mga espiritu, dahil karaniwan silang magulo. Pumunta sila sa crystal kung saan ginamit ni Belle ang kumikislap na bola upang idagdag ang bagong palapag. Pagkatapos nito, pinuntahan nila si Rango Guard, nagtanong si Clay kung ano ang gagawin niya, kaya't dinala siya ni Rango sa bagong dagdag na palapag. Makikita na ito ay mukhang isang normal na kuweba, ngunit sinuntok ni Rango ang kanyang martilyo sa lupa, at biglang naging isang dungeon ang kuweba. Nagtanong si Clay kung gumamit ba siya ng magic, ngunit ipinaliwanag ni Rango na ang martilyo niya ay nagpapakita ng mga ideya sa kanyang isip sa realidad. Nagtanong si Clay kung ano ang mangyayari kung subukan ng isang explorer na pumasok sa ikalimang palapag, at ipinaliwanag ni Belle na ang guardian room ng nakaraang palapag ay sarado hanggat hindi natatapos ang ikalimang palapag. Dinala siya ni Belle sa source slime, at naisip niya na ang mga slime ay mapanganib na kalaban dahil natutunaw nila ang anumang bagay, at magic attacks lang ang epektibo laban sa kanila. Ngunit sa dungeon ni Belle, ang mga slime ay mahihina at hindi kailanman inaatake ang mga explorer kaya't madalas lang silang binabaliwala. Plano ni Belle na hatiin ang ilang slime mula sa source upang ilagay sa ikalimang palapag, ngunit iniisip ni Clay na medyo magulo ang proseso. Sinabi ni Belle na gumagamit sila ng mga kasangkapan na may recovery magic upang hatiin ang slime. Kung hindi, mabibiyak ang balat nila at mamamatay kapag naubos ang kanilang magic power. Nagulat si Clay sa kakulangan ng lakas ng mga slime, kaya't ipinaliwanag ni Belle na hindi sila nilalaban kundi ginagamit sa paglilinis ng dungeon. Ginagamit nila ang kanilang mga katawan upang matuno ang iba't ibang bagay, kaya't napagtanto ni Clay na kaya may mas maraming slime sa mga unang palapag dahil sa mga bangkay doon. Nakita ni Clay ang isang maliit na slime, at ipinaliwanag ni Belle na gumamit ito ng sobrang magic power kaya't nahihirapan itong mag-breakdown ng mga bagay. Ibinabalik nila ito sa source at kumuha ng panibagong slime. Nagtanong si Clay kung magbabago ba ang laki ng source slime kung patuloy silang kumuha mula rito, ngunit sinabi ni Belle na pinapakain nila ito ng magic gems upang maibalik ang magical powers nito. Tinanong ni Clay kung ang mga slime na nahahati mula sa source ay may kanya-kanyang personalidad, ngunit sinabi ni Belle na wala silang katalinuhan at sinusunod lang ang mga utos na ibinibigay sa kanila. Pagkatapos noon, nagsagawa sila ng lottery upang malaman kung saan ilalagay ang mga halimaw sa ikalimang palapag, at mukhang nasisiyahan ang lahat sa proseso. Narinig ni Clay ang mga chismis na ibinigay na ng hari ang kanyang trono sa kanyang anak, ngunit hindi siya sigurado sa sitwasyon dahil ang Animurg ay malayo sa kabisera at isang self-governing town. Inisip niya ito matapos makita ang suot ni Belle, at nagtataka siya kung ano ang nangyayari, kaya sinabi ni Belle na makikipagkita siya sa hari. Ipinaliwanag ni Belle na ginawa ang dungeon sa isang liblib na lugar at, nang magsimulang dumating ang mga explorer, nabuo ang isang bayan at nagsimulang mangolekta ng buwis ang kaharian. Gusto nilang kontrolin ang dungeon at sila ang dahilan ng away ng organisasyon ni Belle sa pangunahing Thieves Guild. Kaya't ang predecessor ni Belle ay gumawa ng kontrata sa hari na ginawang self-governing ang bayan. Gayunpaman, dahil ang bayan ay nasa kanilang teritoryo, pinapayagan ng kaharian na bumili ng mga gems mula sa dungeon upang makabili ng armor at mga sandata. Ang problema ay ang kontrata ay para lamang sa panahon ng nakaraang hari, at dahil may bagong hari na, may karapatan ng kaharian na hamanin ang master ng dungeon. Kaya't pupunta si Belle sa kastilyo para sa isang showdown at nagbabalak na gumawa ng bagong kontrata. Sa tingin ni Clay, dapat ang hari ang pumunta kay Belle dahil sila ang mga hamon,
ngunit sinabi ni Belle na siya lamang ang makakagamit ng transport circles. Tinanong ni Belle ang opinyon ni Clay sa kanyang kasuotan, ngunit sinabi ni Clay na hindi ito bagay sa kanya, at nagtataka siya kung susuotan ito ni Belle sa final room ng dungeon. Ipinaliwanag ni Belle na may nakatabi siyang isa pang kasuotan para doon, at ang suot niya ngayon ay ginamit ng kanyang predecessor noong nakipagkita ito sa hari. In-adjust ni Rango Guard ang damit para sa kanya, ngunit sinabi niyang hindi na ito kasing tibay ng dati. Plano ni Belle na isama si Clay kaya kailangan niya ng tamang kasuotan, at binigyan siya ni Rango ng pagpipilian sa isang maid outfit o isang guard's armor. Iniisip ni Clay na mas madali siyang makakagalaw sa maid outfit, ngunit mas nakakatakot siyang tingnan sa armor, kaya't humingi siya ng opinyon sa kanilang dalawa. Pareho silang nagustuhan ang maid outfit para kay Clay. Nang magpalit siya sa maid outfit, naisip niya kung saan niya ilalagay ang kanyang dagger, at sinabi ni Rango Guard na kadalasang itinatago ito sa palda, ngunit dahil ayaw niya iyon, itinali niya ito sa kanyang baywang. Tinanong niya si Belle kung kailan sila aalis, at nagulat siya nang sabihin ni Belle na aalis sila kinabukasan. Naisip ni Clay na dapat magsimulang maghanda ng mas maaga si Belle, ngunit ipinaliwanag nito na kapag nagmamadali siya, madalas niyang nawawala ang mga gamit niya. Naisip ni Clay na dahil siguro magulo ang mga silid, kaya't iminungkahi niyang linisin ang mga ito. Kinabukasan, handa na silang umalis at sinabi ni Belle na pupunta sila sa ibang gusali kaysa sa kastilyo dahil magkakaroon ng karahasan at ayaw nilang makakuha ng pansin ng publiko. Dumating sila gamit ang transport circle kung saan sinalubong sila ng isang lalaking nagngangalang Himam, na dinala sila sa isang arena. Umalis siya upang tawagin ang hari, at nagulat si Clay na wala pa sila doon. Alam ni Belle na hindi niya sinabi ang eksaktong oras ng kanilang pagdating. Dumating ang hari kasama ang 3 pinakamataas na knights at magicians sa kaharian, at isa sa kanila, na nagngangalang Lens, ay sinabihang lumuhad si Belle at Clay, ngunit pinigilan siya ng hari, sinabing pantay sila sa kanilang katayuan. Ipinakilala ni Belle ang sarili, at ang mga kasama ng hari ay nagulat na makikipaglaban sila sa isang babae. Sinabi ng hari sa kanyang mga kasama na huwag magpabeya. Binanggit ni Belle na pinayagan niya ang hari na magkaroon ng party ng hanggang 6 na tao, ngunit ipinaliwanag niya na wala siyang makitang iba pang may lakas na katumbas ng kanyang mga kasama, kaya 3 lang ang pinili niya upang walang maging hadlang sa kanila. Paalala niya kay Belle na kung manalo sila, makukuha nila ang kontrol sa Animer Dungeon, ngunit sinabi ni Belle na kung matalo sila, nais niyang patuloy silang sumuporta sa kanyang organisasyon. Binanggit ng hari na sinabi sa kanya ng kanyang ama na ang lalaking hinarap nito noon ay may kasamang babae, kaya't nagtanong siya kung si Belle ba iyon. Kinumpirma ni Belle ang kanyang hinala, na nagpaisip sa hari na kung kasama ni Belle si Clay, ito marahil ang kanyang kahalili, na ikinagulat ni Clay. Ngunit sinabi ni Belle na hindi naman ito totoo. Habang nagsisimula ang laban, sinalimatan at isang lalaking nagngangalang Algard ay sumugod kay Belle dahil sinabi ng dating hari sa kanila na kaya niyang mabilis na mag-cast ng magic, kaya't gusto nila siyang atakehin bago siya makapag-chant. Sumugod si Lens gamit ang kanyang sibat, ngunit nagulat siya nang matagumpay na na-deflect ito ni Belle. Sumunod naman si Algard, ngunit na-block din ito ni Belle. Ang huling miyembro ng party, si Kisa, ay pinagsabihan na manatili sa likod habang tinatapos ang laban, ngunit iniisip niyang kahit siya ay payagang lumaban, wala siyang magagawa. Iniisip ni Clay na may kakayahan sila ngunit medyo magulo ang kanilang galaw dahil hindi sila sanay na may physical abilities na pinalalakas ng support ng magic. Inisip niya kung ang 2 tao sa labas ang nag-cast ng magic sa kanila upang magmukhang 3 lang ang kanilang kalaban. Hindi makapaniwala ang hari na ang pinakamalalakas na tao sa kaharian ay hindi man lang makasugat kay Belle. Ngunit alam niya na pinapayagan siyang gawin ang anumang nais niya dahil walang mga patakaran, kaya't pinapunta niya si Himam upang atakehin si Clay. Bigla siyang sinuntok ni Clay, sinabi ng hari kay Belle na tumigil sa paggalaw o masasaktan nila si Clay, ngunit nagulat siya nang makita niyang natalo na si Himam. Napagtanto niya na kayang patayin ni Belle ang sinuman kahit kailan niya gusto, kaya't nagdesisyon siyang sumuko. Tinanong ni Algard kung maaari pa nilang hamanin si Belle kung papasok sila sa dungeon, at ipinangako ni Belle na haharapin niya sila kung makarating sila sa dulo. Bago sila bumalik sa kastilyo, namula ang hari habang tinatanong ang pangalan ni Clay, ngunit iniisip ni Clay na gagamitin siya bilang hostage. Naniniwala siyang gagamitin ng hari ang pangalan niya upang kumuha ng impormasyon tungkol sa kanya, kaya't sinabi niyang ang pangalan niya ay Rango Guard.
Tinanong ng hari kung muli pa ba silang magkikita, ngunit pinigilan siya ni Belle at sinabing maaari siyang magtanong sa ibang pagkakataon. Bumalik sila sa dungeon, ngunit nakatanggap si Rango Guard ng liham mula sa hari na nag-uutos sa kanya na siyasatin si Ruward. Ipinadala niya ang liham kay Belle, na sinabing ipaliwanag ni Clay ang sitwasyon kay Rango. Naiiyak si Clay dahil alam niyang magagalit si Rango sa kanya dahil siya ang namamahala sa bagay na iyon. Napag-alaman natin na hindi kilala ni Clay ang tunay niyang mga magulang dahil siya ay inampon. Alam niyang may koneksyon sila sa Thieves Guild at namatay sila dahil sa aksidente. Inalagaan siya ng guild, at lumapit siya sa kanyang bagong ama na nagpasya siyang palakihin, kaya't nais niyang hanapin ito sa dungeon. Dinalaw niya si Belle at tinanong kung natutulog ba ito dahil parati siyang nasa dungeon, ngunit sinabi ni Belle na tinitingnan niya ito bilang tahanan dahil dito siya lumaki. Tinanong ni Clay kung palaging nagtatrabaho si Belle, ngunit ipinaliwanag niya na kadalasan ay ginagawa niya ang gusto niyang gawin, na iniisip na parang gawaing bahay lang ang trabaho sa kanya. Napansin ni Clay na wala namang silid para sa libangan, kaya tinanong niya si Belle kung may hilig ba siyang gawin, ngunit wala siyang maisip na sagot. Napagtanto ni Clay na wala siyang ibang ginagawa kundi ang pamahalaan ang dungeon. Tinanong ni Belle kung ano ang nais gawin ni Clay ngayon, iniisip niyang baka pagod na ito dahil pumunta sila sa Royal Castle at kailangan ng pahinga. Ipinangako ni Belle na babayaran siya kahit wala siyang gagawin, bilang pabuya sa lahat ng kanyang trabaho. Ngunit wala siyang maisip na gustong gawin kaya sinabi niya kay Belle na nais niyang magpatuloy sa pagtatrabaho upang patuloy na kumita. Ngunit sinabi ni Belle na hindi niya maisip ang trabaho na maaaring ibigay sa kanya dahil karamihan sa mga gawain ay nangangailangan ng magic, kaya't nagdesisyon si Clay na magpahinga. Pinanood niya ang ibang mga halimaw at nilapitan siya ng Minotaur na nagpakilala bilang Bomo. Tinanong siya kung bakit pinagmamasdan niya ang mga halimaw dahil nagiging hindi komportable ang mga ito. Sinabi ni Clay na hinahanap niya ang halimaw na kumausap sa kanya noong unang araw, ngunit nagtataka siya kung bakit iniiwasan siya ng lahat. Naalala ni Bomo na tinakat ni Belle ang mga halimaw na wasakin ang sinumang magkamali kay Clay. Tinanong niya kung sino ang hinahanap ni Clay, at sinabi ni Clay na isang halimaw ang nakilala siya bilang anak ng Wind Slicer, at nais niyang kumpirmahin kung ang Wind Slicer ang kanyang ama. Nagtanong si Bomo kung paano niya hahanapin ang halimaw, at sinabi ni Clay na natatandaan pa niya ang boses nito. Narinig niya ang isang pasang nagsasalita at natanto niyang iyon ang halimaw na hinahanap niya. Lumapit siya sa pusa at sinabi niyang may nais siyang itanong. Ipinakilala ng pusa ang sarili nito bilang Binky, ngunit hindi ito tumigil sa pagsasalita, kaya't pinalakpak ni Clay ang kanyang mga kamay at napatingin ang mga halimaw sa kanya. Sinabi niya kay Binky na magkalma, ngunit sinabi ni Bomo na nagdulot siya ng eksena kaya iminungkahi nitong pumunta sila sa ibang lugar. Lumayo sila sa ibang mga halimaw at tinanong ni Clay si Binky tungkol sa Wind Slicer. Ipinaliwanag ni Binky na ang Wind Slicer ay isang mapanganib na explorer, sinasabing ang mga halimaw na napatay niya ay narinig ang tunog ng hangin bago sila mamatay. Ngunit alam ni Clay na ang pinagmulan ng tunog ay isang throwing knife na gumagalaw ng mabilis kaya hindi ito nakikita ng mga halimaw hanggang sa tamaan sila. Tinanong niya si Binky kung nakalaban ba niya ito noon, ngunit ipinaliwanag ni Binky na nakita lang niya ito ngunit napatay siya bago pa man siya makagalaw, at hindi man lang niya narinig ang tunog ng hangin. Naalala ni Clay na ang kanyang ama ay nasisiyahan sa pakikipaglaban gamit ang kanyang mga kamao at minsang sinabi sa kanya na gagamit lang siya ng sandata kapag kalaban niya ay isang malakas na kalaban. Ngunit alam ni Clay na mas gusto ng kanyang ama ang close quarters combat at hindi niya inaasahan na ang throwing knife ang magiging sandata nito. Kaya't iniisip niyang maaaring hindi siya ang Wind Slicer. Gayunpaman, alam niyang ang mga halimaw sa ikasampung palapag ay labis na makapangyarihan, at iniisip niya na baka nagbago na ang estilo ng pakikipaglaban ng kanyang ama upang harapin sila. Nagtaka si Pamo kung paano nalaman ni Binky na anak siya ng Wind Slicer, at ipinaliwanag ni Binky na may isang kilalang kwento tungkol sa kanya, sinasabing alam ng lahat na isinama ng Wind Slicer ang kanyang anak dahil nais niyang sanayin ito. Pagkatapos, inisip ni Clay ang tungkol sa Wind Slicer, iniisip na ang kanyang ama lamang ang may tapang na isama ang kanyang anak sa isang dungeon, kaya't naniniwala siyang siya nga ang Wind Slicer. Napagtanto niyang hindi pa niya nakitang seryoso ang kanyang ama at naalala niyang ang kanyang layunin ay lampasan siya. Iniisip niyang wala pa siya sa antas na iyon, ngunit nais pa rin niyang lumakas. Naisip ni Clay na kailangan niya ng sandatang gawa ni Rango Guard upang magpatuloy sa kanyang pag-unlad.
Dinala ni Belle si Clay sa Goblin Quarters at napagtanto niyang isa itong buong nayon. Sinabi ni Belle sa isang goblin na sila ay mag-iinspeksyon lamang. Napansin ni Clay na ang mga goblin ay mahihinang halimaw na inilalagay sa mga unang palapag. Alam niyang hindi sila nagda-drop ng gems kaya hindi sila bumabalik sa crystal, at iniisip niyang nais ni Belle na magparami sila upang hindi sila mawala. Ngunit alam niyang ang mga goblin ay nagpaparami sa pamamagitan ng pagkuha ng mga babae mula sa ibang lahi, kaya't napansin ni Belle na may iniisip si Clay at ipinaliwanag niya ang tungkol sa paglikha ng mga goblin. Ipinakita ni Belle ang isang bukirin at sinabing ito ang Goblin Field. Inisip ni Clay na ginagamit nila ito upang magtanim ng mga gulay, ngunit ipinahayag ni Belle na ito ay para sa paglaki ng mga goblin. Isang golem ang nag-ani ng isa sa mga ito, at napansin ni Clay na ang usbong ay lumalaki mula sa sungay nito. Ipinaliwanag ni Belle na ang kanyang predecessor ang nagpasimula ng proseso, sinasabing nahirapan silang manghuli ng mga babaeng explorer kaya't sinuri ng kanyang predecessor ang mga goblin at natuklasang parang gulay sila. Ipinahayag ni Belle na kapag namatay ang isang goblin, inaabsorb ito ng dungeon at ang puno ay gumagawa ng goblin seeds na maaaring itanim sa field. Binibigyan ng mga suplemento ang mga batang goblin upang matulungan silang lumaki. Sinabi niyang nais niyang i-upgrade ang mga goblin, ngunit hindi niya kayang pagbutihin ang teknik na ginagamit sa kanilang paglaki dahil hindi siya tinuruan kung paano ito gawin. Ngunit hindi pa siya sumusuko at patuloy siyang nagsasaliksik. Napagtanto ni Clay na ang mga goblin ay parang mga preso at ipinaliwanag ni Belle na kinakailangan nilang i-restrain ang mga ito hanggang handa na silang ilipat sa nayon dahil kinakain ng goblin ang mga tanim kung hayaan silang malayang gumala. Alam ni Clay na palaging natatalo ng mga adventurers ang mga halimaw kaya't kailangan ng sistema upang hindi sila maglaho. Ngunit nagtataka siya kung bakit pinipilit ni Belle na panatilihin ang dungeon. Nakilala natin ang isang binatang nagngangalang Fen, ang leader ng party na tinalo ni Clay. Kinausap niya ang kanyang kaibigang si R, na nagbanggit na may mga mamamatay tao sa dungeon. Nagtaka siya kung bakit walang ginagawa ang Adventurers Guild, at ipinaliwanag ni R na dahil mukhang harmless ang mga ito at walang ebidensyang nagsasabing sila ang gumawa ng krimen sa dungeon. Sa Adventurers Guild, nakilala natin ang isang babaeng nagngangalang Melant. Nakita niya ang isang grupo ng mga adventurers at tinatawag sila ng lahat na mga mamamatay tao, ngunit naniniwala siyang inosente sila at nagpasya siyang sumali sa kanilang party. Bumalik tayo sa dungeon at makikita ang isang baguhan na nasa peligro, ngunit iniligtas siya ng leader ng mga mamamatay tao na si Hiltmast. Binigyan niya ang mga baguhan ng payo kung paano talunin ang mga goblin. Pinuri siya ng mga baguhan at inisip nilang kamangha-mangha siya, kaya't iniisip ni Million na hindi maaaring totoo ang mga chismis. Nag-cut tayo sa guildmaster ng Adventurers Guild, na nakikipag-usap sa kanyang assistant tungkol sa mga mamamatay tao, sinasabing kailangan silang parusahan dahil lumalabag sila sa mga patakaran. Ngunit dahil nagustuhan sila ng mga nakatataas, wala siyang magawa. Ibinunyag ng kanyang assistant na binalaan ng Thieves Guild ang lahat tungkol sa kanila, ngunit sinabi niyang nalinlang nila si Melant, at nasa dungeon na ito. Nangako ang guildmaster na aayusin ang sitwasyon, at umalis ang kanyang assistant habang lumitaw si Rern sa likuran niya, sinasabing ang kanyang guild ang bahala sa kanila. Hindi siya makapaniwala na pinapayagan ng mga nakatataas ang mga ito na pumatay, kaya't sinabi niyang dapat din itong ayusin dahil nais niya ang pinakamahusay para sa Adventurers Guild. Nakatanggap si Belle ng mensahe mula sa Thieves Guild at natutunan ang tungkol sa mga mamamatay tao, kaya't nakipagkita siya kay Clay at tinanong kung alam ba niya ang mga patakaran sa dungeon. Sinabi ni Clay na ang pinakamahalagang patakaran ay hindi dapat manggulo ang mga explorer sa isa't isa. Ipinahayag ni Belle na pinahintulutan ng kanyang predecessor ang pagpatay ng mga tao sa dungeon, ngunit hindi niya papayagan ito sa kanyang pamumuno. Sinabi niyang ang kanilang gawain ngayon ay tugisin ang mga explorer na hindi sumusunod sa mga patakaran. Ang plano niya ay hulihin ang mga ito at gawing zombie. Napansin ni Clay na nakadamit siya tulad ng isang tagapagbitay. Sinabi ni Belle kay Clay na magpalit ng damit, at ipinaliwanag niya na ang plano nila ay maghintay hanggang sa mahulog sa patibong ang mga mamamatay tao bago sila kumilos. Makikita natin ang mga mamamatay tao na natalo ang boss sa ika-4 na palapag, at sinabi ni Hiltmast kay Melian na masaya siyang sumama ito dahil kailangan talaga nila ng healer sa kanilang party. Unti-unti na siyang nagtitiwala sa kanila, ngunit biglang inatake siya ng isang lalaking nagngangalang Bugs, na nagpabagsak ng kanyang sandata.
Ipinaliwanag ni Hiltmast na walang makakapagligtas sa kanya dahil mananatiling sarado ang silid ng boss hanggang sa makalipat sila sa susunod na palapag. Napagtanto ni Belle na oras na para kumilos, ngunit tinanong siya ni Clay kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Belle na malapit nang patayin si Melant ng mga mamamatay tao, at iniisip ni Clay na kasuklam-suklam sila kaya nais niyang tulungan na wakasan ang mga ito. Nag-iisip si Melian kung ano ang susunod niyang gagawin, alam niyang nasa panganib siya, at ipinangako ni Bugs na magiging maayos siya kung susunod lang siya. Ngunit biglang lumitaw ang mga golem, at sinubukang sugurin ni Hiltmast ang isa sa kanila ngunit napaatras siya nang mapagtanto niyang mas malakas ang mga ito kaysa sa inaakala. Sinubukan ni Bugs na atakihin ang isa, ngunit walang epekto ang kanyang atake at hindi siya makapaniwala sa tibay ng mga ito. Naisip ni Hiltmast na dapat na lang nilang magpatuloy sa susunod na palapag, iniisip na papatayin ng mga golem si Melant. Ngunit ibinalik ng mga golem ang kanyang mace at sinabing umalis na siya. Pagpasok ng mga mamamatay tao sa susunod na palapag, nakakita sila ng isa pang golem kaya't napagdesisyonan nilang magtulong-tulong upang talunin ito, ngunit nahirapan sila. Biglang lumitaw si Belle sa likuran nila at dinala sila sa ibang lugar, na nagpagulo sa kanilang mga isip. Lumitaw si Belle kasama si Clay at sinabing nasa final room sila ng dungeon. Napagtanto ni Hiltmast na siya ang final boss, iniisip na napakalakas niya. Ngunit napansin niyang nasa maayos na kondisyon ang kanyang party kaya't iniisip niyang maaaring matalo nila ito. Ipinahayag ni Belle na alam niya ang ginawa nila kay Melant, at nagulat silang alam niya ang tungkol doon, napagtanto nilang kailangan nilang patayin siya. Sinabi ni Hiltmast sa kanyang mga kasama na huwag magpigil, at napansin ni Clay sa mga mata nila na sanay silang pumatay. Naghanda siyang lumaban, at nang sumugod si Bugs, mabilis siyang umiwas. Naalala niya ang sinabi ni Belle na huwag putulin ang kanilang mga braso at binti dahil nais niyang buo ang mga katawan nila kapag ginawa silang mga zombie. Nagdesisyon si Clay na i-target ang torso ni Bugs, nakipaglaban si Hiltmast kay Belle, ngunit madali niyang na-parry ang kanyang mga atake, at napagtanto ni Hilt na wala siyang laban kay Belle. Tumingin siya kay Bugs at nakita niyang patay na ito. Ibinunyag ni Clay na tumakbo na ang kanilang mage, kaya't inamin ni Hiltmast ang pagkatalo at sinubukang makipag-usap para makaligtas, nangangakong magiging alagad ni Belle kung papayagan siyang mabuhay. Ngunit ipinaliwanag ni Belle na hindi niya ito kailangan dahil mayroon na siyang Thieves Guild at alam niyang hindi siya mapagkakatiwalaan. Kaya't napagdesisyonan niyang patayin ito, nakikita nilang tumatakbo ang mage, at nagtaka si Clay kung hahabulin niya ito, ngunit nagdesisyon si Belle na siya ang aatake. Nagpakawala siya ng isang supercharged arrow na pumatay agad sa mage. Humanga si Clay sa kanyang lakas, napagtanto niyang pinipigilan ni Belle ang kapangyarihan nito sa kanilang huling laban. Ngunit sinabi ni Clay na sinira ni Belle ang kalahati ng katawan ng lalaki, at napagtanto ni Belle na may nagawa siyang pagkakamali. Samantala, nakatagpo ni Melant ang party ni Finn at sinabi niya sa kanya na hindi siya sasaktan. Nakilala niya sila bilang Ice Wolves at alam niyang maganda ang kanilang reputasyon kaya't napanatag ang kanyang loob. Habang kumakain si Clay, napansin niyang gumaganda ang kanyang pagluluto, ngunit iniisip niya kung ano ang kinakain ng mga halimaw para sa kanilang pagkain. Sumama sa kanya si Rango Guard at tinanong kung siya ang nagluto. Ibinunyag ni Clay na siya ang nagluto, sinasabing nagsasanay siya sa pagluluto ngunit alam niyang marami pa siyang dapat matutunan. Tinanong niya si Belle kung ano ang kinakain ng mga halimaw, kaya't ipinaliwanag ni Belle na iba-iba ang sagot batay sa bawat species at mas mainam na ipakita na lang ito sa kanya. Dinala siya ni Belle sa isang field, at inisip ni Clay kung nasa labas ba sila, ngunit ipinaliwanag ni Belle na sila ay nasa ilalim ng lupa at ang lugar ay ginawa upang kamukha ng labas. Ipinakita ni Belle ang mapa ng lugar at nagsimula silang mag-explore. Nakita nila si Pell na kumakain ng damo at sinabi nitong subukan ito ni Clay dahil masarap daw ito. Gusto niyang tikman ito ngunit sinabi ni Belle na hindi ito para sa tao, kaya't sinabi ni Pell na sayang naman at nagpatuloy siya sa pagkain. Nakita ni Clay ang mga ordinaryong hayop at sinabi ni Belle na ang field ay isang hunting ground kung saan hinahabol ng mga halimaw ang mga hayop para sa pagkain. Naramdaman ni Clay ang presensya ng isang halimaw kaya't sinabing maghintay si Belle saglit. Lumapit siya kay Binky, na nagtatanong kung siya ba'y nangangaso. Napagtanto ni Binky na naroon si Clay upang obserbahan ang mga halimaw, kaya't sinabi niyang subukan ni Clay na habulin siya kung nais niyang makita ang kanyang paraan. Nagsimula ng tumalon-talon si Binky sa gubat, iniisip na hindi siya kayang habulin ni Clay dahil ang gubat ang kanyang teritoryo.
Ngunit biglang lumitaw si Clay sa kanyang tabi, kaya't nabigla si Binky at nabangga sa puno. Sinabi ni Clay kay Belle na maganda ang gubat, hindi siya makapaniwala na artipisyal lamang ito. Nagpatuloy sila sa pag-e-explore at nakita ang mga golem na nagtatrabaho sa field. Tinanong ni Clay kung bakit ginagawa ng mga golem ang lahat sa dungeon, at ipinaliwanag ni Belle na dati nilang iniaatas ang mga tungkulin ayon sa specialty ng bawat isa. Ngunit naging masyado silang masinsinan sa detalye at nagkaroon pa ng alitan sa ibang halimaw kaya't mas madaling pamahalaan ang mga golem. Nakipag-usap sila kay Arman na nagulat sa pagdating ni Clay, iniisip niyang nasira niya ang pagkain nito, ngunit ipinaliwanag ni Belle na naliligo lamang siya at binanggit ni Arman na mahalaga ang tamang kalinisan. Nakita rin ni Clay ang boss mula sa ikawalong palapag na naliligo rin, at naisip niyang mukhang cute ito. Pagkatapos, nagtungo sila sa kusina kung saan nakita nilang may higanteng nagluluto at binanggit niyang gumagawa siya ng gamot. Nakita ni Belle ang ginagamit niyang grassroot at nagsimula silang mag-usap tungkol sa paggawa ng gamot, ngunit sinabi ni Clay na kumukulo na ang palayok. Ipinakita ng higanti ang ginawa niyang gamot, at napansin ni Clay na mukhang masama ito, kaya tinanong kung kakainin niya iyon. Ipinaliwanag ng higanti na kailangan niya ito para sa sustansya. Ngunit sinabi ni Belle na dapat gamitin lang ito bilang gamot, kaya't napagtanto ni Clay na hindi sila magkaintindihan. Pagkatapos noon, sinabi ni Belle kay Clay na may espesyal na lugar siya sa hunting grounds na nais niyang ipakita. Ngunit nakita niya ang isang liwanag sa itaas ni Clay at sinabi niyang may kailangang gawin bago pumunta doon. Dinala niya si Clay sa crystal room at ipinaliwanag na oras na upang palitan ang crystal dahil malapit na itong maabot ang limitasyon nito. Nakikita ni Clay ang kanyang refleksyon at napagtanto niya na may notification sa kanyang ulo. Ipinaliwanag ni Belle na lumilitaw ito sa lahat kapag oras na upang palitan ang crystal. Humingi siya ng tulong kay Clay na hawakan ang lumulutang na crystal habang siya ay naglilipat ng kontrol, at sinimulan niya ang proseso. Nagsimula itong kumislap at naisip ni Clay na napakaganda nito, ngunit biglang tumigil ito sa paglutang at napagtanto niyang sobrang bigat nito. Inilagay ni Belle ang bagong crystal at sinabi niyang tapos na ang proseso, ngunit nakita niyang nahihirapan si Clay sa paghawak sa crystal kaya inalok niya itong hawakan ito para sa kanya. Ngunit nais ni Clay na buhatin ito bilang bahagi ng kanyang pagsasanay kaya tinanong niya si Belle kung saan ito dadalhin. Dinala siya ni Belle sa origin room kung saan nakita nila ang core, at inisip ni Clay na mawawasak ang dungeon kung masisira ito dahil ito ang itinuturing na puso at utak ng dungeon. Ngunit sinabi ni Belle na ito'y isang bigong pagtatangkang gawing core ng kanyang predecessor. Ipinaliwanag ni Belle na ang core ay nagtitipon at nagpapadaloy ng magical power, at namangha si Clay sa kakayahan ng predecessor ni Belle na lumikha ng imitasyon. Ibinaba niya ang crystal at sinabi ni Belle na gagamitin ulit ito, kaya't nagsimula siyang mag-chant habang dumadaloy ang magical power papunta sa crystal. Napagtanto ni Clay na napakakapal ng magic ng predecessor ni Belle, iniisip niyang napakalakas nito. Ngunit biglang nabasag ang crystal kaya tinanong niya si Belle kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Belle na inaasahan na niyang mangyayari ito, sinasabing ang magical stones ay nababasag kapag sinusubukan niyang dagdagan ang kanilang kapangyarihan. Ngunit naniniwala siyang napabuti niya ang kanyang magic dahil tumagal ito nang hindi nababasag. Ipinakita ni Belle kay Clay ang espesyal na lugar kung saan nila pinanood ang paglubog ng araw, namangha si Clay sa ganda nito at naisip niya ang lahat ng sinabi ni Belle. Iniisip kung bakit minana niya ang dungeon, ngunit masaya si Belle na nakasama si Clay, iniisip siyang kanyang unang kaibigan. Dito nagtatapos ang video. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.